Ngayong Pasko, may magbabago para sa Leo, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Walang malakas na anunsyo. Walang dramatikong palatandaan sa kalangitan. Isang tahimik na sandali lamang kung kailan ang lahat sa loob mo ay unti-unting nagbabago. Maaaring maramdaman mo ito sa hating gabi, o sa gitna ng isang simpleng pag-isip kung kailan bigla ang gumaan ang iyong puso ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito aksidente. Isang biyaya ang dumarating ng dahan-dahan, matapos ang mahabang panahon ng lakas at pagtitiis. Habang ang iba ay nagdiriwang nang nakikita nila, si Leo ay tumatanggap ng mas malalim, isang bagong landas na unti-unting nagbubukas sa eksaktong tamang oras. Kung ikaw ay isang Leo at natagpuan mo ang mensaheng ito ngayon, unawain mo ng malinaw, ang sandaling ito ay hindi aksidente. May dahilan kung bakit ito dumating sa iyo sa oras na yon. Sa mahabang panahon, nagdala ka ng higit pa sa ipinakita mo sa iba. Nanatili kang matatag kahit mas madali sanang sumuko. Patuloy kang umusad kahit ang daraanan mo ay tila hindi tiyak at walang gantimpala. May mga sandali na nagtanong ka kung may kabuluhan pa ba ang iyong pagtitiis, o kung nakalimutan na ng universo ang tahimik mong pagsisikap. Ngunit ang Pasko ay may kakaibang enerhiya para sa Leo. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito pumipilit. Dumarating ito ng mahinahon, nire-restaura ang mga naubos na lakas at ipinapakita ang mga nakatago. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa agarang himala. Ito ay tungkol sa pagkakaayos. Tungkol sa tamang oras. At tungkol sa bagong landas na nagbubukas lamang kapag handa ka ng tunay na lakbay nito. Iyan mahabang landas nilakbay Enile. Leo, ang iyong paglalakbay ay hindi naging madali. May mga panahon na pakiramdam mo ay patuloy kang naglalakad pasulong, ngunit ang destinasyon ay tila hindi lumalapit. Ibinigay mo ang iyong pinakamahusay na enerhiya, katapatan, at puso, naniniwalang sa huli ay matatamo rin ang gantimpala ng iyong katatagan. Ngunit sa halip na mga bukas na pintuan, madalas kang nakatagpo ng katahimikan. Sa halip na pagkilala, mas marami kang responsibilidad. Natutunan mong tumindig ng matatag kahit pagod na ang iyong espiritu, at natutunan mong ngumiti habang dinadala ang mga tanong na hindi mo kailanman binigkas ng malakas. May mga sandali na nagtanong ka kung ang lakas mo ba ay naging pasanin. Umaasa ang mga tao sa iyo, sumandal sa iyo, at nagtitiwala na hawakan mo ang lahat, ngunit bihira nilang itanong kung gaano kabigat ang nadarama mo sa loob. Ikaw ang naging tagapagtitiis, ang naghihintay, ang nanatili kahit mas madali sanang lisanin ang daan. At sa kabila ng paulit-ulit na paggawa ng tama, tila nahuhuli ang progreso. Parang sinasabi ng buhay na huminto ka habang ang lahat ay patuloy na gumagalaw. Ang nagpahaba pa sa landas na ito ay hindi lamang ang mga hadlang, ito rin ay ang kawalang katiyakan. Hindi mo alam kung kailan magbabago ang mga bagay. Hindi mo alam kung ang mga sakripisyo ay magkakaroon ng saysay. Pinagtanong mo kung ang pagtitiis ay pananampalataya pa ba o pagod lamang na nakabalot sa anyo ng pag-asa. Ngunit nagpatuloy ka. Tahimik. Matatag. May paniniwala na mayroong hindi nakikitang bagay na inihahanda sa likod ng lahat. Ang mahabang landas na ito ay hindi nilikha upang wasakin ka. Ito ay humuhubog sa iyo. Bawat pagkaantala ay nagtuturo ng pagkilala sa tamang landas. Bawat nakasarang pintuan ay nagpapino sa direksyon mo. Pinapabagal ka ng universo, hindi upang parusahan ka, kundi upang protektahan ka sa paglakad sa isang daan na mas marami ang babayaran kaysa sa iyong inaakala. Leo, hindi ka nakalimutan sa panahong ito ng paghihintay. Ikaw ay inihahanda. At ngayon, matapos ang lahat ng pagtitiis, nararating mo ang isang punto ng pagbabago, isang sandaling darating lamang kapag naging sapat na kang malakas upang ito'y mapansin. Iyan tahimik na enerhiya ng Pasko. Habang papalapit ang Pasko, Leo, ang hangin sa paligid mo ay nagsisimulang magdala ng kakaibang enerhiya, isang enerhiya na banayad ngunit hindi mapapawi. Hindi ito ang malakas na tawa sa mga handaan o ang makinang na dekorasyon ang nagbabago ng lahat, ito ay ang tahimik na alon na dumadaloy sa iyong kaluluwa, isang panginginig na nagpupukaw sa mga matagal nang natutulog. Habang ang iba ay nagdiriwang ng kapistahan sa panlabas na kasiyahan, ang iyong espiritu ay nakakaramdam ng mas malalim na ritmo, isang bulong ng pagkakaayos at mga hindi nakikitang biyaya. Ang universo ay nakikipag-usap sa malumanay na tono, ginagabayan ka patungo sa mga pintuan na matagal nang nakasarado. Ang enerhiyang ito ay hindi nagmamadali, Leo. Hindi nito pinipilit ang sarili sa iyo.
Dumarating ito bilang mahinahong patnubay sa mga sandaling hindi mo inaasahan, sa isang pag-isip, sa tahimik na gabi, o sa pakiramdam ng kapayapaan na biglang pumapawi sa iyong dibdib. Paalala ito na ang pagtitiis ay hindi nasasayang, na ang oras ng kosmos ay perpekto, at na ang lahat ng iyong tiniis ay patungo sa pagbabagong ito. Sa panahong ito, maaaring tila abala ang mundo sa mga pang-araw-araw na distraksyon, ngunit ikaw, Leo, ay nakatune sa isang mas dakilang bagay. Napapansin mo ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Ang mga banayad na palatandaan na lumilitaw lamang sa mga handang kilalanin ito. Isang mensahe sa pag-uusap, isang hindi inaasahang pagkakataon, ang malambot na liwanag ng kandila, lahat ito ay may kahulugan. Ang enerhiya ng Paskong ito ay hindi tungkol sa karangyaan, ito ay tungkol sa katumpakan. Ito ay nakalinya sa iyong panloob na lakas, sa kahandaan ng iyong puso, at sa iyong kakayahang tanggapin ang pagbabago. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi pagkakataon. Ito ay ang universo na nagsasaayos ng isang sandali na espesyal para sa iyo. At habang binubuksan mo ang iyong sarili rito, Leo, maintindihan mo na ang tahimik na puwersang ito ay nagdadala ng pangako ng pagbabago, isang biyaya na dumarating ng tahimik ngunit lubusang binabago ang iyong landas. Iyan ibiyaya hindi inaasahan. Leo, ang sandaling matagal mo nang hinihintay ay dahan-dahang dumarating. Hindi ito isang bagay na mag-aanunsyo ng malakas o may pagmamadali. Sa halip, ito ay lumalapit na may mahinahong katiyakan, tulad ng ilog na unti-unting humuhubog ng kanyang landas sa pagitan ng mga bato, matyaga, maingat, at tiyak. Ito ang biyayang nagbabago ng lahat, ngunit dumarating ito ng napakatahimik na marami ang hindi mapapansin. Ngunit ikaw, Leo, ay handa nang makita ito, maramdaman ito, at tanggapin. Ang biyayang ito ay hindi tulad ng karaniwang itinuring ng mundo bilang tagumpay. Maaaring hindi ito dumating sa anyo ng kayamanan, palakpakan, o agarang pagkilala. Mas banayad ito, mas malalim. Maaaring ito ay biglaang kaliwanagan tungkol sa isang desisyon na matagal mong pinaghirapan, isang hindi inaasahang pagkakataon na perpektong akma sa iyong mga halaga, o isang mensahe na tumatagos sa kailaliman ng iyong puso. Maaaring ito ay isang taong dumaan sa iyong landas sa tamang oras, nag-aalok ng gabay o pakikipagtulungan, o kahit simpleng pagkaunawa na nagpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay. Ganyan madalas kumilos ang universo, Leo, ginagantimpalaan ang pagtitiis, disiplina, at katatagan sa mga anyong personal at banal. Habang ang iba ay humahabol sa malalakas na tagumpay, ang iyong gantimpala ay dumarating ng tahimik, halos hindi mapapansin, hanggang sa isang araw ay mapagtanto mo na nagbago na ang lahat. Ang pintuan na inakala mong sarado magpakailanman ay ngayon nagbubukas, ipinapakita ang isang landas na hindi mo inakala, ngunit ramdam mong tama. Maaaring maramdaman mo ang halo ng pagkagulat at ginhawa, kasabay ng banayad na kilig ng pananabik. Hindi ito aksidente, ito ay ang pagkakaayos ng iyong enerhiya sa panahon, sa mga puwersang gumagabay sa iyong kapalaran. Ang darating sa iyo ay inihanda ng tahimik, hinubog ng iyong tiyaga, at itinakda ng may katumpakan. Habang ikaw ay sumusulong, Leo, tandaan mo ito, ang biyaya ay humihingi lamang ng isang bagay mula sa iyo, kamalayan. Buksan ang iyong puso, pagkatiwalaan ang iyong intuisyon, at kilalanin ang mga palatandaan. Tanggapin ang darating ng walang pag-aalinlangan, at matutuklasan mo na ang bagong landas na naghihintay sa iyo ay hindi lamang pagkakataon, ito ay isang pagbabago. Ito ang sandali kung saan ang pagtitiis ay nagtatagpo sa gantimpala, at kung saan ang iyong paglalakbay ay pumapasok sa isang kabanata na puno ng posibilidad, pag-asa, at tahimik na mahika ng Pasko. ENA bagong landas lay na bubuksan. Leo, habang ang biyaya ay dahan-dahang nananahan sa iyong buhay, nagsisimulang lumitaw ang isang bagong landas. Hindi ito biglaan o nakakagulat, sa halip, ito ay lumilitaw tulad ng bukang liwayway na dahan-dahang sumisinag sa isang tahimik na tanawin. Maaaring mapansin mo ito sa mga banayad na paraan, isang bagong pananaw sa lumang problema, muling pag-usbong ng layunin, o kaliwanagan na tila lumilitaw mula sa wala. Ang landas ay hindi palaging diretsyo. Maaaring may mga liko na susubok sa iyong tapang at mga kurba na nangangailangan ng tiwala, ngunit malinaw ang direksyon. Ang bagong landas na ito ay nakaayon sa iyong panloob na lakas, sa karunungang nakuha sa mahabang taon ng pagtitiis, at sa tahimik na katatagang nagdala sa iyo sa mahabang landas. Ito ay dinisenyo hindi lamang para sa tagumpay kundi para sa kasiyahan, paglago, at kapayapaang nararamdaman kapag ang iyong puso ay kaayon ng iyong tadhana. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay mas magaan, ngunit mas may kabuluhan.
Bawat pagpili ay tumutunog sa isang pakiramdam ng layunin na maaaring hindi mo pa naramdaman noon. Mahalaga, Leo, na kilalanin ang mga palatandaan sa iyong daraanan. Ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng banayad na bulong, ang tamang tao, ang tamang sandali, pati na rin ang tila walang kinalamang pangyayari ay nagdadala ng gabay. Pansinin kung paano tumutugon ang iyong enerhiya, kung ano ang nagpapasaya sa iyo, kung ano ang nagpapakalma, at kung ano ang tila kaayon ng iyong pinakamatinding sarili. Ang landas na ito ay para sa iyo, upang lakbayin ng buong kamalayan, buong presensya, at buong pakikilahok. Maaaring kailanganin nitong bitawan ang lumang inaasahan, pakawalan ang mga attachment sa mga resulta, o lumabas sa mga comfort zone na dati mong sandalan. Ngunit ang landas ay hindi nakakatakot, ito ay nagpapalaya. Tinatawagan ka nitong pagkatiwalaan ang iyong paglalakbay, yakapin ang mahika ng tamang oras, at kilalanin na ang dati mong tila malayo ay ngayon ay nagiging tangible at maaabot. Habang ang enerhiya ng Pasko ay patuloy na pumupuno sa iyong espiritu, ang bagong landas ay higit pa sa paggabay sa iyo, ito ay nagbabago sa iyo. Ang Leo na nagsimula sa paglalakbay na may dalang pasanin ay ngayon naglalakad ng may kaliwanagan, kumpiyansa, at tahimik na katiyakan na ang biyayang natanggap ay hindi lamang isang sandali. Ito ay simula ng isang hinaharap na maingat na dinisenyo para sa iyong paglago, kasiyahan, at tadhana. Palatandaan inay mapapansin, Naili. Leo, habang tinatahak mo ang bagong landas na ito, nagsisimulang ipakita sa iyo ng universo ang mga palatandaan, banayad, tahimik, ngunit imposible itong baliwalain kapag ikaw ay naging mulat. Hindi ito malalakas na himala o maingay na anunsyo. Ito ang mga mahinahong patnubay na nagigabay sa iyo patungo sa iyong tadhana. Isang tawag sa telepono sa eksaktong sandali na iniisip mo ang isang tao, isang mensahe na tila para lamang sa iyo, o isang mabilis na pag-isip na nagdudulot ng kaliwanagan, lahat ito ay bahagi ng mga signal na ipinapadala ng universo. Mapapansin mo ang maliliit na pagkakataon na tila masyadong perpekto upang maging aksidente. Isang pintuan na nagbubukas sa tamang oras, isang taong dumadating kapag kinakailangan ng gabay, o isang oportunidad na lumilitaw sa hindi mo inaasahan. Kahit ang pinakamaliit na palatandaan, isang kandilang kumikislap ng kakaiba, isang kanta na sumasalamin sa damdamin mo, o isang panaginip na may malinaw na pagkaunawa, ay may kahulugan. Ang susi ay ang pagbibigay pansin, Leo, at pagtitiwala sa intuisyon na lumilitaw sa iyo, habang napapansin mo ang mga sandaling ito. Ang iyong emosyon ay magiging kompas. Ang mga sandali ng saya, biglaang kapayapaan, o malalim na katiyakan ay mga palatandaan na ikaw ay nakaayon sa iyong bagong landas. Ang universo ay nakikipag-usap sa mga paraan na personal, direktang nakakaabot sa iyong espiritu kapag handa ka ng makinig. Tandaan, ang mga palatandaang ito ay hindi nilikha upang lokohin o labis na guluhin ka, ito ay upang magbigay ng katiyakan. Pinapatunayan ito na ang iyong pagsisikap, pagtitiis, at pananampalataya ay hindi napapansin. Ito ang nagmamarka sa bawat hakbang ng paglalakbay na maingat na inihanda para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsunod sa mga palatandaang ito, ikaw ay magpapatuloy ng may kumpiyansa, Leo, na alam na ang landas sa harap mo ay hindi lamang nagbubukas, ito ay nag-aanyaya sa iyo sa isang kabanata ng buhay na puno ng layunin, paglago at tahimik na mahika ng mga biyaya ng Pasko. Iyan din na dapat gawin ng ngayon. Leo, ngayon na ang mga palatandaan ay lumilitaw at unti-unting nagiging malinaw ang bagong landas. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang kumilos ng may kamalayan at pagtitiwala. Inihanda ng universo ang mga sandaling ito para sa iyo, ngunit hinihingi nito ang iyong maalalang pakikilahok. Hindi ito pagsusulit ng lakas o tapang, ito ay panawagan upang magpatuloy ng may kaliwanagan, pagtitiis, at pananampalataya sa iyong sariling intuition. Maaaring maramdaman mo ang pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, o kahit takot sa pagpasok sa hindi kilalang teritoryo. Normal lamang ito. Ang bago ay maaaring magdulot ng pagdududa, at ang pag-iwan sa lumang paraan ay maaaring mabigat sa damdamin. Ngunit tandaan, Leo, ang landas na ito ay inihanda upang tumugma sa lalim ng iyong pagtitiis, karunungan mula sa iyong karanasan, at tapang na iyong naipon sa loob ng maraming taon ng hamon. Ang pagpili na yakapin ito ay nasa iyo, at ang iyong kahandaang kumilos alinsunod sa nararamdaman mo ay magpapahintulot sa biyaya na ganap na mabuksan. Huwag pilitin ang landas o magmadali sa proseso. Huwag sobrahan ang pagsusuri o humingi ng agarang resulta. Sa halip, pakinggan ang mga banayad na senyales sa paligid mo, ang mahinahong patnubay, ang mga damdaming lumilitaw kapag may tumutugon ng malalim,
ang mga maliit na pagkakataon na paulit-ulit na lumilitaw. Ito ang iyong kumpas. Pagtiwalaan ang tamang oras. Pagtiwalaan ang iyong instincts. Lumakad ng may pagkaunawa na habang ang biyaya ay dumarating ng tahimik, ito ay makapangyarihan, nagbabago, at espesyal na inihanda para sa iyo. Hihingin ng bagong landas ang pagiging bukas, ang pagbitaw sa lumang mga gawi, at ang pagtanggap sa hindi kilala ng may kumpiyansa. Leo, sa pamamagitan ng maingat na pagpili na magpatuloy, pinaparangalan mo ang biyaya at ang iyong sarili. Inaangkin mo ang pagkakaayos, gabay, at mga oportunidad na direkta na mimigay sa iyong buhay ng universo. Lumakad ng may layunin, lumakad ng may kamalayan, at pumasok sa panahong ito ng may tahimik na katiyakan na ang paglalakbay sa hinaharap ay gabay, protektado, at nilikha upang dalhin ka ng mas malapit sa iyong tadhana. Leo, habang nagtatapos ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali upang maramdaman ang bigat ng mga pagbabagong naganap. Ang mahabang landas na iyong nilakbay, ang pagtitiis na iyong pinagyaman, at ang katatagang iyong isinabuhay, lahat ng ito ay nagdala sa iyo sa tahimik at malalim na puntong ito. Ang biyayang natanggap mo ay hindi panandalian, ito ay simula ng isang landas na nilikha para sa iyong paglago, kasiyahan, at pagkakaayon sa iyong pinakamataas na tadhana. Magtiwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Sundan ang mga banayad na palatandaan. Pahintulutan ang iyong sarili na magpatuloy ng walang takot, pag-aalinlangan, at pag-aatubili. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay magpapatibay sa pagkakaayos na inihanda ng universo para sa iyo. Tandaan, Leo, ang pagbabago ay madalas na dumarating ng tahimik, ngunit ang mga epekto nito ay makapangyarihan, binabago ang kurso ng iyong buhay sa paraang hindi mo inasahan. Kung ang mensaheng ito ay tumutugon sa iyo, huminga ng malalim at kilalanin ang biyayang dahan-dahang dumating. Magnilay, ibahagi, at dalhin ito sa iyong paglalakbay. Pahintulutan ang enerhiya ng Pasko at ang gabay ng universo na samahan ka sa bagong landas na ito. Malumanay na paanyaya, magkomento sa ibaba upang tanggapin ang biyayang ito, ibahagi ang iyong karanasan, at makipag-ugnayan sa iba pang mga Leo na tumatanggap ng parehong gabay. Magtiwala sa proseso, ang iyong paglalakbay ay nagbubukas ng eksakto kung paano ito nararapat.